Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article written by Attorney Anthony Ludalvi Vista, isa sa mga magagaling na abogado na nagpapaliwanag dito sa social media. Title ng kanyang article, Why the Plunder Complaint Against the Vice President Cannot Prosper. Hindi daw magsisilbi, walang hahantungang mabuti ang ipinail na plunder laban kay VP Sara. Okay. The plunder complaint filed against Vice President Sara has been presented as a major legal development. The amount cited is large, the accusation is serious, and the filing was clearly designed to command attention. But criminal law does not operate on attention or indignation. It operates on evidence, legal standards, and constitutional boundaries. When the complaint is examined carefully step by step, it becomes clear that it cannot stand as a criminal case. It is built on a narrow factual basis, depends on evidence that is neither unavailable or legally protected from disclosure, and fails to meet the requirements of probable cause, especially under the strict rules governing plunder. Even assuming the best intention, the case is legally untenable. Hindi daw talaga magsisilbi. Medyo mahaba-haba itong paliwanag niya. I-summarize ko na lang ha. Ang Vice President is an impeachable official. Okay? So, itong isinampa na kaso na plunder, puros tungkol sa confidential funds ang sinasabi. Ang COA lang ang binigyan ng konstitusyon ng authority to examine the use of public funds. It's not the ombudsman. It is COA. So, ang COA, wala siyang desisyon na nagsasabi na nilustay ni VP Sara ang confidential funds tong 612 million. Wala. As in, wala. At saka ang plunder, iba ang ng plunder kaysa sa graph. Ang plunder is ginamit mo ang pundo ng pera ng taong bayan, ginamit mo sa iyong personal gain. Yun ang plunder. It is personal crime ang plunder. Of course, yung 50 million, yun ang threshold. Ginawa nilang 612 million para malaki. Kaya lang, for 3 straight years, ang COA nagbigay ng unmodified opinion or pinakamataas na observation sa Office of the Vice President. Walang desisyon ng COA na sinasabi niya na ito, kinurakot nyo ito, ibalik nyo. Wala siyang ganun. Kaya, dahil confidential funds lang ang basihan, hindi talaga magpa-prosper. Mahina ang kanilang ebidensya. Kasi, tanging ang COA lamang ang makapagdesisyon kung may nilustay sa paggamit ng pondo ng taong bayan. Okay? So, sa COA pa lang talo na. Again, punta tayo sa ombudsman. Ang ombudsman, wala siyang kapangyarihan over the Vice President kasi impeachable official. Inamin na yan ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi niya kayang tanggalin
si VP Sara sa pwesto. Okay. Granting for the sake of discussion, yung isinampang kaso tungkol sa confidential funds, nakitaan ng probable cause na parang ang nilustay ni VP Sara ang kanyang confidential funds, yung 612 million. Granting lang ang magagawa lang ng ombudsman ay ipasa yung kanyang findings sa impeachment court. Hindi pala ang ombudsman, pag nakitaan niya ng probable cause yung reklamo, hindi niya pwedeng isampa sa Sandigan Bayan. Klaruhin natin yan kasi nung una medyo naguguluhan ako. Ngayon, klaro ko na sa paliwanag ni Attorney Lodalbe Vista. Anthony Lodalbe Vista. Naintindihan ko na. Ang ganda ng paliwanag. Pag may probable cause, i-refer ito, gagamitin na yan para sa impeachment complaint. Ganun lang. Hindi pwedeng magsampa ang ombudsman ng kasong plunder laban kay VP Sara sa Sandigan Bayan. Kasi nga, impeachable officer siya. So, conclusion ni Attorney Vista, itong ginagawa nila is more of preparation para sa gagawin nila na impeachment complaint na isasamba kay VP Sara. At the same time, para siraan na rin siya sa social media. Kung may paninira kay VP Sara ng dahil sa affidavit ni Ramil Madriaga, may paninira ng dahil sa kabit daw siya ng isang pulburon loan, may paninira dahil may bilyones daw sa kanyang bank account. So ito na rin, itong pagsasampa ng kaso, they are projecting the image na talagang lustay, talagang kurakot ang bibisa. Yun lang ang kanilang magagawa. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandil ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero nga si ate. Utang kayo, inabang ka kanay. Oh, so mao ni ang balay ni ate. So kawayan lang siya. So makita nimo nga natagaan siya og yero. Dako gid akong pasalamat nga nabutan ni atop nga bisag layo ang amua. Dagan salamat sa Ginoo. Oh, so mao na ni ang ilang atop nga kawayan lang. So makita nimo. So mao pud ni ang ilang kahimtang ng mga gamit. So kawayan ang atop, kawayan pud ang dingding. So ang salog, so luoy kay sila. So karon ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga makaatop na gid ka ug mapulihan na ang imong atop nga kawayan. Salamat sa Ginoo kay naabutan mig atop bisag layo mi. Dagang kaayo salamat sa inyo kay na kaatop na gid mi na ilisan among atop nga luoy sad kaayo. Oo. So pila na ni katuig te? 8. Walo na katuig ang balay ni ate. So kawayan lang siya. So na kay anak te? Naa. So nag-eskwela? Upat o isa ra ang gaeskwela. Isa ra. So naay anak si ate. Upat, isa ang nag-eskwela. So pila na day mong edad te?
43. So 43 na ka ate. So nganong kawayan man ang inyong kuante atop? Di manggod ka hampudan sa among paniguro kay O tungod sa inyong kalisod te, kutobra sa pagkaon ang inyong makwartahan. So panguma lang ang inyong kuante. among Paningkamot. panginabuhi. Oo. So si ate panguma lang ang ilang kuan. Salamat sa Ginoo sa nakatadaw video. Salamat kaayo te. Salamat.